Pakibati po yung katabi natin na blessed morning to you. So we are already nandito sa unang araw ng ating Misa de Gallo. Noong isang araw, nag-message sa akin yung kuya ko, tinatanong, ano bang schedule ng simbang gabi dito sa atin? Kasi bumalik sila from abroad, gusto nilang magsimbang gabi. So tinanong ko naman, ito yung schedule, pero tinanong ko, kasi gusto daw niyang makumpleto yung 9 days. So tinanong ko naman siya, gusto kong tanungin kung ano yung intention niya, kung bakit gusto niyang matapos yung 9 days na nandun sila. Tapos ang sabi sa akin, dahil gusto daw niyang masagot yung kanyang panalangin. E nung narinig ko yon, nakarinig tuloy siya ng sermon sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko na ang simbang gabi, o Misa de Gallo, di ibig sabihin na kapag nakompleto mo yung 9 na araw na iyan, ay biglang magbabago o masasagot yung panalangin mo. Yung mga bata kasi tayo, ganito yung kaisipan na binigay nila sa atin, na when you complete the 9 days, your intention will be answered right away. Pero alam naman po natin na hindi ganun yung rason kung bakit narito tayo para sa 9 na araw, para magpakapuyat, para gumising ng maaga. Hindi dahil automatic na masasagot yung mga panalangin. Pero ito kasing 9 na araw na ito yung araw na paghahanda rin natin ng ating mga puso sa ating paghihintay kay Kristo. Hindi ito parang negosasyon sa Diyos. Sabi natin na, Lord, magpapakahirap ako ng 9 days pero dapat siguraduhin mo na after 9 days, ibibigay mo dapat ito. Kapag ganun yung disposition natin pumasok sa simbang gabi o Misa de Gallo, well, some of us might be frustrated. Kasi alam naman natin na may mga panalangin tayong pwedeng ibigay nga kahit hindi pa matapos yung 9 na araw. Meron tayong mga panalangin na sabihin siguro ng Panginoon na hindi muna, or it may take another month or months or years bago maibigay yung mga panalangin na yan. But I hope and I pray that when we enter Misa de Gallo or simbang gabi, ang disposition natin ay ganito, Lord, nandito ako dahil gusto kong ihanda ang puso ko at nabanggit sa ating introduction kanina na magkaroon ng lugar sa sabsaban ng ating puso si Jesus. At ngayong araw na to, sisimulan natin. So I hope, sa 9 na araw ay meron man lang mabago sa kaloob-looban natin para masabi natin na, Lord, I have prepared a room for you. Lord, naghanda ako ng lugar sa aking puso sa iyong pagdating. Simulan natin ngayon, sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, sinasabi dito na dapat magsilbi tayong liwanag. Pero alam natin maraming klase ng liwanag. May liwanag na nakakabulag, may liwanag na nakakapaso, merong liwanag na inaangkin lahat. Pero sa katauhan ni Juan Bautista, sinasabi dito na magniningning lamang isang liwanag, ang tunay na liwanag, kapag pinanindigan niya ang katotohanan. Ngayon, di ba, when you go to social media, kapag nag-Facebook kayo, nakita natin na ang katotohanan parang very relative na kung ano yung gusto ko at ano yung pinaniniwalaan kong tama, yun yung ipaglalaban ko. Kaya nga noon, daming nag-aaway sa social media kasi akala nila yung pinanghawakan nila ay yun yung tama. And that's also the same disposition na meron yung iba. Kaya meron mga clash of truths, nakala nila yun yung totoo. Pero sinasabi dito, dapat ang patotoo natin ay yung katotohanan lamang na nagmumula galing sa Diyos. At yun yung ginawa ni Juan Bautista. We have already seen and we have already heard how John the Baptist testified to the truth. Na ang kanyang mga isinuwalat, ang kanyang mga ibinahagi sa ibang tao ay pawang katotohanan lamang. At alam natin na when you stand and you fight for the truth,
maraming tutuligsa at mang-aaway sa iyo. Pagnilayan natin, no? Sa lugar na kung saan tayo pinunla ng Panginoon, ilang beses na tayong nanindigan sa katotohanan dahil yun yung totoong totoo. Or ilang beses tayong kinain ng sistema dahil ayaw nating awayin tayo ng iba, dahil takot tayong awayin ng iba, or dahil ayaw nating, in a way, no, kakantsawan ng iba. Because when you stand for the truth, madalas, no, inaaway ka ng iba. Pero dahil takot tayo, dahil ayaw nating maka-hurt ng feelings ng iba, dahil ayaw nating masaktan yung kalooban ng iba, dahil takot din tayong ipaglaban yung tama, minsan kinakain tayo ng maling sistema. Pero alam mo yung totoo, minsan natatakot ka lang. Alam mo yung totoo, ayaw mo lang ma-left out. Alam mo yung totoo, pero takot kang mawalan ng kaibigan. Alam mo yung totoo, pero just takot ka lang. Pero sinasabi sa atin ngayon kasi, ang isang tunay na liwanag, magniningning yan kapag pinanghahawakan lamang ang katotohanan na nakaangkop sa katotohanan na tinuturo ng ating Panginoon. And in our time, that's so difficult to do. Ayaw kong mabash, so makijoin na lang ako. Ayaw kong mabash, mananahimik na lang ako. Ayaw kong awayin ng iba, hindi na ako makikipag-argue. But that's not the disposition. Kapag alam mong totoo at yan ang katotohanan ng Diyos, ipaglaban mo. Kapag alam mong yan yung katotohanan na sinisiwalat o binabahagi ng ating Ebanghelyo, panindigan mo. Kasi kapag tatakot-takot ka lang, then matatalo ng kadiliman ang liwanag. Kapag tatahi-tahimik ka lang, then paano tayo magsisilbing gabay para sa iba? Kung babalikan natin, no, sinabi ni Jesus, ang liwanag ni Juan ay nagningning at nasiyahan kayo sa kanyang liwanag. Pero ito yung isang punto pa sa natin pagninilayan. It is so clear to John the Baptist na yung liwanag niya ay hindi lamang para sa kanya. Ang liwanag niya ay maggagabay sa ibang tao patungo sa totoong liwanag at yun yung liwanag ni Jesus. Ngayon, no, ang gusto natin dapat trending, mag-viral, maraming likes, makilala, magningning. Ganun yung klase natin, ang konsepto natin yun ng pagiging maliwanag, pagiging maningning. And most of the time, when this kind of disposition or concept ay ito yung pinanghawakan natin, then ang goal lang natin ay tayong makita ng iba at hindi ang Diyos. Na kapag tayo na yung sikat, kapag tayo nag-trending, kapag tayo nakikita, kapag tayo tinitingala, we stop there and we forget to use our light to lead other people to the ultimate light. At yun yung si Jesus. Si John the Baptist, no, marami siyang followers during his time. Marami siyang mga disipulo, marami siyang mga followers. But that didn't stop him. Hindi yun nagpabago ng kanyang isipan para akuin lahat ng kasikatan or liwanag. It was clear to him na sinasabi niya, hindi magtatapos sa akin dito. Merong isusugo na mas dakila pa sa akin. And true enough, no? He just prepared the way of the Lord. He led a lot of people to Jesus.
At ganun po yung hamon para sa ating lahat. Magsilbing liwanag, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ibang tao. Magsilbing gabay para sa ibang tao, para ibalik sila sa ating Panginoon. Pero, again, babalik tayo sa unang punto. Paano tayo magsisilbing liwanag kung takot tayong ipaglaban ang katotohanan? What will you teach your children if you yourselves are afraid to fight for the truth? Paano tayo magliliwanag kung sa harapan pala ng mga anak natin nagsisinungaling na tayo? Paano tayo magsisilbing liwanag kung sa harap pala ng mga katrabaho natin nakikita nila yung pangungurakot? Paano tayo magsisilbing liwanag sa mga partner na binigay ng Panginoon Diyos sa inyo kung ngayon pala, ngayon dishonest na tayo? Nagsisilbi lamang magningning ang isang tao kapag unang-una pinaninindigan agad yung katotohanan at yun ang katotohanan lamang ng Diyos. At alam natin, it is so difficult to do that, but that is the challenge for all of us. Sa lahat ng narito, pare, nagsisilbi sa simbahan, dapat maging laging totoo. At yan yung ginawa ni Jesus. Ginawa ng Diyos. Hindi siya natakot ipaglaban yung katotohanan, kahit ipako siya sa krus. Hindi siya takot na nanindigan para sa katotohanan, kahit maraming mga tagasunod na alis. Alam natin, sa pagiging totoo, ginagawa natin yung tungkulin natin para sa Diyos. So ito yung unang hamon ng Diyos sa atin ngayong unang araw ng Misa de Gallo. Naway sa ating paghahanda ng ating mga puso, naway mahipo yung mga puso natin para lamang panindigan ang katotohanan. Kasi nga sabi ko kanina, ngayon ang katotohanan ay parang relative na. Kung ano yung gusto ko, yun yung tama. Kung ano yung mabuti, yun yung tama. Kung ano yung makabubuti para sa akin, yun yung tama. Pero hindi Dapat kung ano yung sinasabi ng Ebanghelyo at katotohanan na sinasabi ni Kristo, yun lamang yung kailangan nating patotohanan. So ngayon, sa unang araw ng ating Misa de Gallo, yun yung pagdasal natin. Lord, bigyan mo kami ng lakas para panindigan lamang katotohanan dahil alam namin sa pamamagitan ng paggawan at pakikipaglaban para sa katotohanan, dito kami magsisilbing liwanag para sa iba. Again, we will never become lights para sa ibang tao kung sa unang-una pa lang ay ayaw na natin yung katotohanan. Amen.